Pabayaan po muna nating ma-recognize ngayon bago po tayo magpatuloy si Congressman Marcoleta para sa kanyang maikling summary. Maraming salamat po. Congressman Marcoleta, you're now recognized. Maraming salamat po sa dalawang chairman natin na gumagabay sa atin sa umagang ito sa pagsusuri ng usapin tungkol sa ABS-CBN. Narinig po natin ang ating mga kasamahan dito. Ito pong may mga akda tungkol sa advokasya na bigyan ng panibagong prangkisa ang ABS-CBN. Sa panig po naman, nung mga nag-advocate, nung sila ay hindi na dapat bigyan ng prangkisa, ako po naman ang tumatayong nagre-representa sa kanila. At bilang sa ganung opinyon, gusto lang bigyan ko ng paglilinaw ang mga ilang nabanggit ng ating mga kasamahan tungkol sa kanilang advocacy na magkaroon pa ng bagong prangkisa ang ABS-CBN. Nabanggit po ng isa nating kasama na ito pong mga aligasyong aking sinabi nung nakaraang linggo, at ganito po ang kanyang pagkakasabi, no legal basis in law and in fact. Mr. Chair, ako po makikiusap sa ating mga kasama na sana ay iwasan ang ganung mga panalita sapagkat kung sakasakali man yun ang interpretasyon ng inyong kasama rito, this representation, mabuti po siguro na galangin natin ang bawat isa. Kung paanong ako ginagalang ko, kung ano po ang opinion nila, magalangan naman tayo sapagkat in the final analysis, only the Supreme Court will have the final say in the controversy as to the constitutional issues that we are about to tackle today. Nabanggit po yung mga pagtulong ng ABS-CBN na naman. Ang ABS-CBN ay nandoon kapag may sunog, may baha, may lahar, pagputok ng bulkan at iba't iba pang uri ng kalamidad na kung saan nakatutulong ang ABS-CBN. Wala pong aagaw sa inyo nito. Ang inyo pong pagtulong ay mananatiling kasama po ng inyong kasaysayan hanggang saan man tayo makarating. Hindi po yun ang punto. Uulitin ko po, ang punto natin dito, ang gagawin pong nating pagtulong sa ating mga kababayan sa lahat ng pagkakataon ay kinakailangan nating ilagay sa lugar. Wala pong magandang pagtulong, walang magandang ibibigay sa ating bansa kung ang pagtulong po ay gagawin natin sa pamamagitan ng paglabag sa ating mga batas. Ito lamang po. Mr. Chair, just Sandali point of order. Po, sapagkat ako po, Mr. Chair. nasa Congresswoman Franz Castro, the floor belongs to Congressman Marcoleta. Please point of order, give him Mr. Chair. The Kasi po proper dito award. sa agenda natin, wala naman po nakalagay dito ng summarization nung ginawa natin. Yung pong sinasabi po ni Congressman Marcoleta, ay parang sa interpellation na lang po niya isabihin. Kasi nabigyan na natin po siya ng pagkakataon last time. Pwede na po akong magpatuloy, Mr. Chair. Hearing resume. Please continue, Congressman Marcoleta. You still have the floor. Kagaya po ng binabanggit ko bago po ako pinahinto. Paglilinaw lamang po sapagkat kailangang marinig naman ano ang saloobin ng kabilang panig. Nagsimula po kasi mula doon sa authors natin ang kanilang advocacy. Tinanggap po natin yon. Sa panig naman po ng nag-advocate kung bakit ayaw nila, ayaw po ba nilang marinig ito? Natapos po ako doon sa pagsasaysay ng mga pagtulong at wala naman pong debate ron sapagkat sabi ko nga, ito'y matatala sa kasaysayan ng ABS-CBN at walang sino man ang makakaagaw nito. Ito'y magiging alamat para sa kanila. Wala pong issue doon. Ang tinatanong lang namin, gagawin po natin ang pagtulong. Bakit hindi? Pero masarap po ang tumulong sa kapwa kung nakalagay po lahat sa batas.
Ito po, binanggit pa po yung press freedom. Hindi po kasangkot ang press freedom. Bakit po? Ang pinag-uusapan natin dito, prangkisa. Ang ABS-CBN po, merong radio and television broadcast. Ano po ang issue doon? Yung prangkisa ng frequency. Hindi po, wag po nating ikukumpara sa print media. Ang print media at saka broadcast media, hindi po pareho. Wala pong prangkisa ang print media. Wala pong prangkisa sa tinta at saka papel. Nagkataon po, yung frequency, ito po'y pag-aari ng Estado, limitado ito, kinakailangan nating i-allocate. Kaya po nire-regulate ng Estado. Yun lang po ang issue doon. Meron po isa sa kanila nagsalita. Kasi po, nabanggit, kung ikaw hindi nag-comply sa batas, huwag kang magpalabas. Nagbanggit po, baka naman merong kumumpas para huwag magpalabas. This is a very serious inference, Mr. Chair. Sabi ko nga po kanina, dapat wala po yung ganon. Ang totoo po, wala pong kumpas. Si Speaker Alan Cayetano, hindi po kumpas. Sa ningas po ng kanyang mga pakiusap na kinakailangan lumabas ang totoo para sa kapakanan ng taong bayan. Kaya lang po ako nagsalita. Hindi po kumpas. Yung ningas ng advocacy ni Speaker Cayetano ang pinanindigan ko at naging lakas ng loob ko para isiwalat ang nalalaman ko tungkol dito. Ikinumpara po yung PDR kanina sa ticket ng karera. Alam po ninyo kung pagkakapareho lang sa totoo, yung kabayo. Sapagkat sa karera, nakapiring po yung kabayo. Ang gusto lang makita nung hinete ay yung direksyong tatahakan. Di po ba maganda alisin natin yung piring ng kabayo para malaman po ng lahat? Meron pong nagsabi rin kanina sa kanila, puwersahan po ang pagsasara sa ABS-CBN. Hindi po. Sa record po, voluntaryo po sila na nagpinid ng kanilang istasyon. Yun po, wala pong nagpuwersa sa kanila. Kung talaga pong lalaban sila sana sa korte, hindi sila nagsara. Tama po na naman si Speaker Cayetano. Kasi po, kahit na po kayo makareceive ng cease and desist order, wala naman po halimbawang court order na kinuha. Kahit na po sinong tao sigurong pupunta sa kanila, bakit kami magsasara? Meron ba kayong court order? E di dapat nilaban nila. Nagboluntaryo po silang magsara. Meron pong nagsalita kanina na meron siyang resolution to act without delay, proposing another 25 years. Mr. Chair, mga kasama, mga kababayan, ang prangkisa po, sinabi na natin, is a special privilege. Wala pong iniwan sa isang taong nanliligaw, isang binatang nanliligaw. Maaring karapatan po niya ang manligaw. Hindi mo maikakaila sa kanya yon. Ngunit kapag meron na po siyang napusuan, hindi niya po pwedeng sabihin sa kanyang, sagutin mo ako sa ganitong pagkakataon o sa ganitong mga panahon. Hindi po. Kinakailang suyuin mo po siya. Tayo po, hindi tayo sinusuyo. Alam po ninyo sinabi ng ABS-CBN, inupuan natin ito. Napakaraming masasakit na salita. Is a franchise a demandable right? Sa totoo po, Mr. Chair, mga kababayan, kahit wala pa pong pagkukulang halimbawa ang ABS-CBN, nasa constitution po natin, pwede pong alisin sa kanila kung ito po ay sasagot sa pambansang kagalingan. Nandyan po. Kahit hindi ka lumabag, sapagkat ito po ay isa lamang privilege. Kaya po kung sasabihin natin, to act without delay, baligtad po ang nangyayari, Mr. Chair. Napapansin po ba ninyo at maring napapansin ng ating mga mamayan? Tayo na po ang nagtatanggol. Wala pa po akong nakita na talagang masigasig ang ABS-CBN. 3 po kasing standards ang dapat nilang ipakita. Kung ang pag-uusapan ay prangkisa, are they legally, financially, and technically qualified? Sa mga susunod nating pagdinig ito, makikita po natin.
Congressman Marcoleta, Ngayon po, ito Congressman po, Marcoleta, reminder lang po, paki-wrap up na lang po. Ito po, magra-wrap up na po ako dito. Ito pong nabanggit uli yung mga manggagawa. Kagaya po ng sinabi natin, nakalulungkot po talaga ito. Ang Congress po nakikipag-sympathize sa kanila. 11,000 workers. Because of that, Mr. Chair, I will wind up, but I will respectfully place on notice ABS-CBN that I will be requiring from them the following: to submit to the House of Representatives, particularly ito pong dalawang committee na gumagabay sa atin. Number one, 2018-2019 ALPA list of withholding tax report of ABS-CBN employees to the Bureau of Internal Revenue submitted and received. 2018-2019 ALPA list of contributions made by ABS-CBN for its employees to the Social Security System submitted and received. 2018-2019 ALPA list of contributions made by ABS-CBN for its employees to Philippine Health Insurance Corporation submitted and received. 2018-2019 ALPA list of contributions made by ABS-CBN to the Home Development Mutual Fund or Pag-ibig Fund submitted and received. 2018-2019 ALPA list of the contributions of ABS-CBN to the Employment Compensation Commission and the Bureau of Local Employment of the Department of Labor. List of pending labor cases at the National Labor Regulations Commission filed against ABS-CBN. Magkakaalaman na po tayo kung totoo po talaga yung 11,000. Kung hindi po nila isasubmit, Mr. Chair, I will ask the offices I mentioned here, subpoena duces tecum ad testificandum. Maraming salamat po, Mr. Chair. Thank you. Congressman Marcoleta, noted on your request. Paki-comply na lang po.